tahimik, hindi ako nagsasalita, wala kayong naririnig sa akin, especially, ayun na ito, tama bang sabihin natin special assistant to the President or distraction to the President, Antonio Lagdameo. You know, kagabi, binanggit mo na ngayong pangalan ko. Ayaw ko na sanang magsalita. Binanggit niyo naman ang pangalan ko. And of course, alam niyo ba, Anton Lagdameo, hindi mo umabot ng kalahati dyan, kakampi ninyo. Dahil lahat ng karamihan ko nandyan, nagsusumbong din po sa amin. Kaya alam mo namin kung ano ang nangyayari sa Maguindanao del Norte. Niloloko niyo po ang buong lalawigan ng Maguindanao, Anton Lagdameo. Hindi ko alam kung bakit napakarami ng Malacanang, Anton. May Malacanang ang Manila, may Malacanang ang South UP, at ngayon ko napagtanto na may Malacanang din pala ang Lanao del Sur. Na lahat kayo tinatawag na Malacanang at ginagamit niyo ang pangalan ng ating mahal na Pangulo. Kagabi, alam ko kung ano sinabi mo doon. Pinagbantaan mo ang mga mayors. Sana naman San Anton, Anton Lagdameo, Anton Linta Lagdameo. Bakit sinabing Linta? Pagkalinta kasi, sumisip-sip ng dugo. Ano ba ang sinisip-sip mo sa buong rehiyon ng bar? Ano bang meron sa bar at bakit nakatuto ka sa bar? At pinag-aaway-aaway mo ang mga magpapamilya, ang mag-aalays, pinag-aaway-aaway po ninyo. Kagabi po, alam ko ang sinabi ninyo, huwag kayong mag-alala sa Maguindanao del Sur. Dahil few weeks from now, kakasuhan po ang gobernador. Fabricated case, Anton naman. Nakapagtataka. Lahat gagamitin mo ang pwersa, mawawalan kayo ng sundalo, kakasuhan kayo, sinabi mo pang fabricated case, nakakahiya ka. Dahil sinabi po ng Pangulo, peaceful election. Pero ang ginagawa niyo po, hindi peaceful yan. Pinipilit po ninyo ang taong bayan ng Barn, ang taong bayan ng Maguindanao, na kayo ang pumipili kung sino ang gusto nyo maging kandidato, kung sino ang gusto nyo magiging gobernador. Hayaan po natin ang lalawigan ng Maguindanao ang siyang mamili kung sino ang nais nitong mamuno. Hindi ka bagay na maging special assistant to the President. You are trying to destroy the image of the President. You keep on name-dropping. One time, at saka mahilig ka ng chismis. Hindi ko sukat akalain, Anton, na marites ka rin pala. Napaka-chismoso mo. Alam mo bakit? Alam mo kung anong kinakagalit mo sa akin eh. Pero, yung kinagagalit mo sa akin, nagmula sa bunganga mo. Remember, nagkaroon tayo ng Bangsamoro Council of Elders sa Davao. Nilapitan mo ako. Ito ayaw ko sanang bagitin, pero ikaw na una eh. Nilapitan mo ako, sabi mo sa akin, tigilan mo na ang pagsasabi mo na may bahay ako sa Forbes. Malay ko ba naman na may bahay ka sa Forbes? Wala akong pakialam kung may bahay ka sa Forbes, so wala. Sino nagkatid ng chismis? Ikaw. Ikaw ang nagsabi sa akin ng bahay ka sa Forbes. Ngayon sabihin mo ako nagkakalat ng chismis. Samantala ikaw nagsabi sa akin na may bahay ka sa Forbes. Pangalawa, nagkita tayo sa, I believe, Bagong Pilipinas. Nilapitan mo naman ako. Ang sabi mo sa akin, Anton, oh, wala na rito yung mga babae ko, wala na rin yung mga abogado ko na ayaw mo. Kung sino siya? Para mahinto ka na. Mahinto na siya, sabi ko, may nabundis ako. Kung sino yun siya? Ewan ko. Sabi ko, no, tinanong ko kung sino wala. Ay ko, si Joey pa? Ikaw ang naghatid ng chismis sa akin. Ikaw ang nagbigay sa akin na meron ka palang nabundisan. Which is wala naman yung sa isip ko. Ikaw ang naghatid ng chismis. Pakialam ko ba naman sa'yo? Pakialam ko sa mga abogado mo, pakialam ko sa bahay mo, wala akong pakialam sa'yo. Buhay mo yan, may buhay ako, at ikaw ang naghatid ng chismis sa akin, at ngayon ikaw ang galit sa akin. Samantala sa bunganga mo galing yung mga chismis, ikaw ang naghatid ng chismis. Not only even that, lahat ng departamento, pumunta ka lang ng PCSO, hinatid mo rin ang chismis na yan. Hindi ko sukat akalain, Special Assistant to the President, napaka-chismosong lalaki, Marites. Nagkaroon tayo ng congressional hearing about the Black Land.
through the Peace and Reconciliation Chairman, Congresswoman Tan Shamin Tan. Nahinto ito, the alleged thing, ikaw ang nagpahinto. Remember that our national tax, 5% of the national tax, yan po ang block grant ng rehiyon. Nandito lahat ng mga mayors. They were very much willing na sabihin ko sa inyo ano yung mga proyekto ng BARC na puro lamang groundbreaking at hanggang ngayon hindi pa natatapos yung mga buildings na pinagagawa nito. In my own municipality, sa bayan Datog Lasani, napakarami pong proyekto roon ng BARC. Hindi ko alam kung BARC ba yan o PACO ba yan, ewan ko sa inyo. Kaya nga dapat lang magkaroon ng midterm review. Kaya yan pong apela namin sa Senado, yan pong apela namin sa Kongreso, na magkaroon ng midterm review upang malaman ng lahat kung saan napunta ang pera ng lalawigan, kung saan napunta ang 5% national tax ng buong Pilipinas. We are talking here about billions of pesos. We are talking about here 500 billions of pesos, more or less, plus international aid. Kaya Anton, nakapagtataka, hindi nakapagtataka, kung bakit siguro nag-uopisina dyan sa iyo, karamihan ng mga opisyales ng BARC. Hindi ko sukat akalain ang linta-linta mo. Alam mo bang linta? Sinisip-sip mo yung dugo ng BARC. Kagabi, alam mo kayo pa ni Governor Tamayo. Imagine a Christian nagsasabi, nagdala-dala ko si Ustaz Wahid, you may lead now the SAPA. We have the copy of that. And I believe some of you naka-receive na rin ng video na yun. A governor coming outside from BARC, siya naghihikayat, a Christian, magsapa doon yung mga Muslim. Tayo. Nakita niyo ba siguro yung video na yun? Sino nakakita nun? Halos majority siya nakakita. Anong ginagawa sa atin? Yung mga fighters natin na mga jihad, ngayon para kayong mga kalabaw na may kadena sa ilong. Na kung saan gusto ilahin, doon pupunta yung kalabaw. Saan ay napunta ang prinsipyo ninyo? Kaya nga sabi ko sa iyo, Anton, ako'y naaawa sa iyo dahil saan ka makita? Isang gobernador. You proclaim one governor. Then you proclaim 2 vice governors. You proclaim 2 congressmen. Ganun na ba tayo kabobo? Napakaliit ng tingin sa atin. Ganun na ba tayo kabobo? Kaya sasabihin na doon, ikaw congressman, ikaw vice governor, bahala na kayo sa boto nyo, basta huwag kayo mag-away-away. Bakit di ba lang kayo pumili ng isa doon? But anyway, I'm very much happy na ginawa niyo po yun. I'm very much happy that you proclaim the winner. Kumbaga, lumilinaw ang tubig para sa amin. Mas lalo nagiging malinaw. And I thank you for that. Thank you also sa June Tamayo. Ito yung Malacanang ng tubig. June Tamayo. Alam mo, sinumumuging presidente, nakikialam kami sa South Cotabato. Ikaw nga ang umiikot sa buong lalawigan ng Maguindanao, sa buong rehiyon ng BARC, para magtatag ang PFP. Tapos sasabihin mo kami nakikialam ng South Cotabato, mali ata ang pinapaabot mo kay presidente. Mukhang nagsisinungaling ka, June Tamayo. Ikaw ang nag-ikot, ikaw ang nagpapatawag, ang sabi mo, narinig pa nga yung video mo. Yung nangyari sa Lanao, kaya po nagsalita si Mayor Raida. Ngayon, sabihin mo kami ang nangugulo ng South Cotabato. Ikaw po ang nangugulo, June Tamayo, using the name of Malacanang, name-dropping the name of the President. Nasisira niyo po ang magandang imahe ng ating mahal na Pangulo. Saan ba makita? There was a candidate, may isa po tayong kandidato. I won't mention the name. But hindi ko sukat akalain na may Malacanang na pala ang Lanao del Sur. May tumawag doon. Alam mo kung sino Malacanang ng Lanao del Sur? Si Nasir Pangandaman. Sabi niya, this is Malacanang. Marami na palang Malacanang. Ang alam pa si Malacanang, building yan, pisina. Hindi nagsasalita.
Opisina kasi pag sinabing Malacanang. Use your name. Gamitin yung pangalan, huwag sabihin, Malacanang ito, tapos sinatakot yung mga mayors namin. Tapos kayo pa ang magdikta. Ganitong araw kayong mag-file. Alam niyo ba sa mga monster, meron tayong pamahiin na we always believe kung saan yung magandang araw at ano yung magandang oras. Dahil yan ang sinundan natin through our Prophet Muhammad. Through our Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tinuro sa atin yan magandang oras, magandang araw, at ngayon kayo ang nagdidikta. June Tamayo, kung kailan mag-file ang mga kandidato sa lalawigan ng Maguindanao del Sur at maging sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Para bang ginagawa yung robot? Samantalang hindi naman kayo taga rito. Hayaan nyo kami ang mamili, hayaan nyo ang taong bayan ang mamili kung sino ang gusto naming maging leader. Alam mo, isang palinta. Pawagin na lang natin lintak si Anton. Dahil lintak talaga siya eh. Hindi lang lintak, kundi zombie pa. Bakit ko sinasabing zombie? At hindi makita mo siya, ang itim-itim nandito na yung mata niya, oh, parang walang tulog. Ang itim-itim dito, parang may black eye. Sabi na, din parang prating sinisipon. Di ba? So yung nagkaroon tayo na during our Bangsamoro Council of Elders, parati ng banyo, sigot ka ng sigot, ang nakarang puro mga gobernador. Kaya I'm appealing to our dear President na sana maglagay tayo ng special assistant to the President na kaaya-aya. Hindi yan bumarap sa mga gobernador na parang bang, hindi ko pa talaga yung nakita yung tao na ito na hindi man magsigot. Para bang parating sinisipon. Tapos paus. Hindi mo maintindihan. Paano ka magsalita ng paus? Ha? Ano ko ba sila gayahin eh? Hindi kita gayahin kasi ikaw lang yun eh. Hindi ako yun. Gusto ko sana makaus-pausan pero hindi ako paus eh. Imagine that, pinapakialaman tayo. Ano ba ang meron na pinaglalaban mo sa ban? Okay lang, wala kaming pakialam sa rehiyon. Pero bakit pinapakialaman mo? Pati probinsya. Doon kami nagtataka. Ano ang meron dito sa probinsya? At ikaw ay gigil na gigil. Dahil ba sa bilyon-bilyong pagmamahal? Ha? Bilyon-bilyon pagmamahal na dapat ang mahalin natin ang Bangsamoro people. Baka may special delivery pa. Special delivery ng Yakap Sul para kay Anton. Bilyon Yakap Sul kay Anton. Nakakahiya ka. Ikaw ang magdikta sa amin. Tapos, Governor Tamayo, sinungaling ka. Sino mo maging presidente, nakikialam kami sa South Cotabato, samantala ikaw ang ikot-ikot dito. Ikaw pa ang nagyaya sa mga mayors na magsumpa. Imagine yung ang Christian, siguro nakita yung video na yung kahapon. Tapos, ayun, napasunod niya, yung mga leaders, yung mga fighters natin. Akala ko yung mga fighters natin, matatapang, hindi mapasunod. Napasunod ng mga dumpaw. Alam mo, Anton, tahimik ako. Mula nang Malacanang, sabi ko, pati na tayo. Pero kagabi, binanggit mo yung pangalan ko eh. Ayaw ko na sana bagitin yung pangalan mo dahil nakakainitan ng tenga. Pangalan mo pala nakakadiri. Kaya, anyway, binanggit mo ako, siguro na-miss mo ako. Na-miss mo ako magsalita muli. Di ba, Anton? Kasunod, pag magharap ka sa akin, huwag ka pahalata. Pwede ka mag-concealer para hindi malata yung mga pan mo. No? Kasi para kang ano eh. Ano tawag ito? Yung parang panda. Ano yung panda? Yung panda movie? At saka, nakalimutan ko pala. June Tamayo. And I just want to aware
my fellow Muslim brothers and sisters, that in the province of Maguindanao del Sur, unang termino, inalis po natin ang illegal sagad fee. Lahat ng sagad fee inalis natin sa buong lalawigan ng Maguindanao. Allegedly naman, itong si June Tamayo, siya ang pumapasok sa atin, which is bawal sa ating mga Muslim, ang sugal. You are encouraging my brother and sister to put up STL in the province of Maguindanao. I hope it's not true, June Tamayo. Yung tao na si Mods. Kaya, to all the mayors in the province of Maguindanao del Sur, we have to follow a strict compliance on our religion na bawal sa atin ang sugal. Especially, lalo STL. Ang STL dyan, hinahawakan ito, allegedly, ni June Tamayo. Ngayon, sino kialam? Kami ba ang nakikialam ng South Cotabato o ikaw ang nakikialam ng Maguindanao? Mukhang ikaw. Kaya paabot mo ito kay Presidente, hindi kami nakikialam ng South Cotabato. Pero dyan kami dumadaan dahil nga dyan ang lutayan. Yan lang ang isang daknan papuntang lutayan na parte po ng Sultan Kudarat. Alangan naman maglipad kami. Di ba? Huwag mo kayong paliparin. Saan kayong magdaan? Walang daanan, kundi yan ang talagang daanan. Hindi ka pa man gobernador, yan na yung daanan talaga papuntang lutayan. Kaya kami napapadaan ng Marbel, ng Coronadal. Ay nako, June Tamayo, pagkatikalo na lang yun ah. Yan, Malacanang, South Upin. Pag si June Tamayo tumawag, sabi niya, this is Malacanang. Ay nako, pag tumawag naman, sinasat Pangandaman, sasabihin, Malacanang. Pag tumawag si Atty. Sheila, Malacanang. Pagkarami-raming Malacanang, hindi karami ang usatan maniwala. Stop destroying the image of our dear President. Mabait ang Presidente natin. The President wants a peace and order this coming 2025 election. But what you are trying, you are convincing the whole people of the province of Maguindanao, one Maguindanao, diktahan kami kung sino ang iboto. Just like what you did last night. Wala kaming pakialam sa partido ninyo. Pero, naaawa ako sa mga kapwa ko Muslim. Yung BJP, tapos nag-PFP. Isang gobernador, 2 congressman, 2 vice governor. Ang tingin sa atin, para tayong puto. June Tamayo, Linta, Anton. Matalino na ang mga Muslim ngayon. Nakapag-aral. Nakapag-aral kami. May mga lawyers kami, may mga doctors kami. May mga teachers kami. May mga professionals kami. Hindi na po kami yung Muslim dati noon na kaya yung dikta-diktahan at takutin gamit ang pangalan ng Presidente. May video doon, nakita ninyo. Name dropping the date of the President. Utos ni Presidente. Utos ni Presidente. Ay naku, ang kadrama naman yan. Hintuan na yung pagkadrama na yan Tamayo. Linta. Ang lintak-lintak mo. Siguro na-miss mo lang talaga ako. Anyway, my kisses to you. Hindi mo ako pikon. Alam mo ikaw ang pikon. Pikon ka kasi pag alam mo na, sabihin natin, ano pa tawag yan? Yung pag-zombie, na bagong naghahanap na na makain niya. Para baka taga-tagal walang kain, walang gutom na gutom. Kung baga naghahanap ng mga biktima, akala niya siguro lahat tayo pwedeng gawing biktima. Anton, huwag yung kaming takutin, fabricated cases, sinabi mo doon. You can do it, hawak mo doon lahat ng military. Sabi pa, hawak mo lahat ng military. Huwag kayong mag-alala. 2 weeks from now, may kaso na yung gobernador niyo. Diba? Sabi niya, pag ano doon ito niya, 2 weeks na. Naku, yung kamay niya, kaya tayo, ganun mo kaya. Huwag kayong mag-alala. Pag ganyan yung kamay niya, pag lagyan mata, huwag kayong mag-alala. 2 weeks from now, may kaso na yung gobernador niyo. Kaya ko
cases. Anton, tama ba yung pagka-post ko? Ginagaya lang kita, Anton. Kasi na-miss kita eh. Na-miss ko na yung yakap-yakap mo. Yakap sulang ba? 2 weeks from now, nagkaso na yung gobernador mo. Mawawala kasi sa pwesto. Hay naku, Anton! Imbis na pagandahin mo yung imahe ng ating presidente, you are destroying the president, Anton Lagdameo, linta, ka. Ayun tamayo, yung tuano na pagkatikal. Nasubrahan na yung pagkatikal din niya. But anyway, daghang salamat sa inyong duha. Anton, maraming salamat sa iyo. I know you just miss me, but I don't miss you. Anyway, love you. Well, to all of my constituents in the province of Maguindanao del Sur, karapatan po natin mamili kung sino ang mamuno at hindi po natin ugali ang matakot. Kaya nga tayo nakapula. When we say, pag tayo nakapula, ibig sabihin, matatapang ang Maguindanao del Sur. Naunahan na kita sa'yo, nakalimutan ko. Para sa kaalaman ng ating first day dito. No? During the Love for All program in the province of Sultan Kudarat, nakapagtataka that 3 days pa lang bago ang event, may tumawag na sa akin. Hindi matutuloy dyan si First Lady kahit ano kaya namin gawin, pigilan namin siya. Tumawag mo siya, Anton. Alam mo, sabi niya, 3 days pa lang bago ang Love for All. Tumawag siya. I won't mention the name kung sino tinawagan niya. Sabi sa akin, kaya daw nilinta na nipupunta niya sa FL. Gawin niya doon at ang paraan. Kaya ba? You know, the Love for All program is a service. It's a medical service to the constituent. Walang politiko po yun. Nakapaghihinayang. No? Nakapaghihinayang dahil sinalihan ito nilinta. Bilang after noon, akala mo sinabi nilinta. Oh, nakakaya ko nga hindi papunta si First Lady. Ginawa niya naman yung pananakot sa mga mayor natin. Ginawa niya sample yung Love for All. Ano sinabi niya kalabi? Mas nandito lahat ng mga pamilya, ng alayas, nandito lahat. Kasi sinisira mo siya tinatakot mo yung mga mayor eh. Gamit ang pangalan ng Malacanang. Hindi naman nagsasalita ang Malacanang, nagpisina yan, building yan. But anyway, marami pa tayong oras na mag-uusap. Nandito lang ako kung gusto mo mag-uusapin. Sama tayo darating, okay lang ako. But ang dapat ang trabahuin mo, yung mga unfinished programs ng BARM. Yung mga unfinished project ng BARM. Dahil ang mga mayors na nandito to hand out to testify. Pinaparating yung presidente, hindi totoo eh. Dapat kausapin lang ng mga mayors dahil mga mayors, may documents ang bawat mayors na mga program ng BARM hindi natatapos. May ilan na natatapos siguro. Ba't karamihan sa mga nandito, hindi tapos. Kaya Anton, see you. Right, saan? But anyway, to all the mayors in attendance, vice mayors, councilors, and barangay captains in attendance, maraming salamat sa presensya po ninyo at sa lahat po ng mga dito, all of the board members. Thank you very much for coming and syempre,